Base sa inilabas na report ni Dadin Quinito Henson, dehado or tagilad ang Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone, bunga ng mga naglalakihang import na ipaparada ng mga kalabang koponan sa Commissioner's Cup kumpara kay Justin Brownlee na may taas lamang umanong halos 6'5". Plano naman umanong manatili o maging permanenteng miyembro ng PBA ang Macau Black Knights kasabay ng plano nilang akyatin ng semis. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa mga itinilang imports ng PBA sa kasalukuyan, tila dehado si Justin Brownlee maging ang Barangay Ginebra. Yan ang binigyang diin ni Dadin Quinito Henson sa kanyang column. Ayon sa kanya, posibleng hindi maramdaman ang presensya nito sa Commissioner's Cup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Dadin Quinito Henson sa kanyang report sa Philstar. Si Justin Brownlee, 37, nakapaglaro na siya sa 12 conference para sa Barangay Ginebra San Miguel mula pa noong 2016 at nakakuha sila ng 6 na kampyonato, ang huli noong 2023. Sa bawat conference na kasama si Brownlee, palaging umaabot ang Ginebra hanggang semis. Pero habang tumatagal at nararamdaman na rin ang epekto ng edad at dahil na rin sa kakulangan sa laki laban sa ibang import, may pangamba na baka hindi na siya kasing laki ng impact ngayong conference. Matindi yung realidad ngayon sa PBA Commissioner's Cup mga ka-playoffs. Hindi na ito yung dating laban na halos pantay-pantay lang ang laki ng mga import. Ngayon parang liga na siya ng mga higante. Isipin mo si Bolbol, meron siyang taas na 7'3", papasok sa liga, dating NBA player pa yan. Hindi lang siya, marami pang dumating na import na 7 talampakan din ng taas. Meron din 6'10" ang height na dadayo sa conference na to mga playoffs. Kaya malinaw, ibang level na ang labanan sa ilalim ng ring. Kaya kung titingnan mo, medyo dehado talaga sa height ang Ginebra dahil si Brownlee nasa halos 6'5" lang ayon kay Dadin Quinito Henson. Habang ang karamihan sa kalaban niya parang poste sa ilalim, di ba? Pero dito papasok yung bagay na matagal nang alam ng mga fan ng Barangay Ginebra. Hindi lang sa laki ng katawan na susukat yung laban. Si Brownlee kahit undersized kumpara sa mga higante, kilala sa talino sa laro diskarte at clutch moments. Ilang beses na niyang pinatunayan na kahit mas malalaki yung kalaban, kaya niyang humanap ng paraan para manalo ang team niya, di ba? Pero aminin na rin natin mga playoffs, iba ang sitwasyon ngayon Habang tumatagal, humahabol na rin ang edad kay Brownlee. Hindi na siya yung dating kayang magbabad ng todo sa parehong bilis at lakas sa bawat possession. Kaya mas malaking responsibility ngayon sa locals ng Ginebra. Kina Scottie Thompson, kay Japet Aguilar at iba pa na tulungan siyang buhatin ng laban, lalo na kontra sa mga higanting import. Ngayon, kung susuriin yung tsansa ng Barangay Ginebra sa conference na to, eto yan, yung semifinals, malaki pa rin ang posibilidad. Sanay kasi Barangay Ginebra sa matitinding playoff battles at may solid silang core. Kung finals naman yung pag-uusapan, posible rin, pero mas mahirap kaysa dati dahil sa laki at athleticism ng ibang import sa liga. Kung kampyonato yung pag-uusapan naman natin, hindi rin imposible. Pero kailangan halos perpekto ang sistema nila at diskarte para mapalayo sa ilalim yung mga higanting import. Sa madaling salita mga ka-playoffs, ito na yung conference na parang David at Goliath ang sitwasyon ng Barangay Ginebra. So abangan natin kung ano ang posibleng mangyari dyan. Habang undersized si Brownlee kumpara sa mga import ng kalabang koponan, plano naman umano ng Macau Black Knights na manatili sa PBA. Ang issue ay isinangguni na umano ng koponan kay PBA Commissioner Willie Marcial. Target din umano ng Black Knights na umakyat sa semis. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Team Governor Jack Ruby sa report ng Fast Break sa fastbreak.com. Ipinabot na namin to sa Commissioner May bala kami mag-apply bilang permanenteng miyembro. Kaya nga parang trial phase muna to para sa amin. Ngayon 2026, 2 conference at 1 cup ang lalahukan namin. Mataas ang standard na iniwan ng Bay Dragons Sa totoo lang kung makapasok kami sa quarterfinals, kumpiyansa kami na kaya naming umabot sa semis. Sa ngayon, ang realistiko namin target sa conference na to, makapasok sa semis. So malinaw sa sinabi ni Jack Ruby na hindi lang sila dumaan sa PBA para makiges o makisabay lang. May malinaw silang balak dito mga playoffs. Gusto nilang manatili at maging permanenteng miyembro ng liga. At kung mangyayari yan, malaking bagay yan para sa PBA. Sa totoo lang, magandang senyalis to na may mga bagong grupo na naniniwala pa rin sa potensyal ng liga. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito mga playoffs, posibleng makahikayat pa ito ng ibang foreign-based o regional teams na pumasok din sa PBA. At kapag dumami ang ganitong klaseng competition, may tsansa na bumalik ang dating respeto, ingay, at yung credibility ng liga sa buong Asia. Kung tutusin, mataas ang benchmark na gustong habulin ng Macau Black Knights dahil malinaw na ang inspirasyon nila ay ang ginawa noon ng Bay Area Dragons. Naalala ng lahat kung paano halos gulatin ng Bay Area ang liga nang umabot sila hanggang finals laban sa Barangay Ginebra San Miguel ilang taon na yung nakalilipas, di ba? So ibig sabihin, hindi na bago sa PBA ang idea na may foreign team
na kayang makipagsabayan hanggang championship level. Kaya kung ang target ng Macau ay makarating muna sa semis bilang realistiko nilang goal, malinaw na hindi lang ito basta sali sa liga. May ambisyon talaga silang sundan ng yapak ng Bay Area. At kung mangyari yan mga ka-playoffs, mas magiging maangas ang laban sa PBA dahil hindi lang local pride na nakataya dito, kundi pati international competition. Sa dulo panalo ang fans at panalo ang liga kung mas maraming matitinding kupunan yung maglalaban. So guys, maraming salamat.